Nasa ating linya po, bahagi po ng defense team Mm. noong Corona impeachment trial at siya rin po ay dating Pangulo at Dean ng Pamantasan Lungsod ng Maynila, si Attorney Jose Roy III o si Dean Roy ating makakasama sa pamagitan po ng Zoom. Dean Roy, maraming salamat muli sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Si Weng po ito, si Orly sa saksi sa WB sa Radyo na TV pa. Dean. Magandang umaga din. Magandang umaga, Orly, Weng. Magandang umaga mga kababayan at sa mga hindi ko kababayan, good morning to the rest of the people. Thank you. I-extend natin kasi kahapon parang nagkaroon ng libreng bar review. Mahal pa naman ang Oo, bar review ngayon. totoo Ano? Din, yun. ano? Ganda. Kung ikaw ay hindi pa pala kukuha, kasi iba nagbabar review, nagdo-dorm. Oo. Para nag-aral review, para Mahal. paghandaan ng bar. Mm-mm. Eh mahal yan, nasa 35,000 Wow, yan. alam mo, Sa huling estimate ko din. Pero tingnan natin, kung mapapantayan natin yung ating nalaman na mismong parang bar review kahapon, paano ho ba tumakbo ang isip, talakayan sa defense panel, defense team ng Corona impeachment trial sa usapin ng dollar account? Magkaroon lang ho tayo ng konting background doon, Dean Roy. Yung pagbawal sa pagbukas ng dollar account, yan ang naging pasya ng Supreme Court ng mga panahon na yon. Kahit na nilabanan namin ng puspusan yung pagsupil dun sa pagbukas ng AMLAC records, nung bank accounts ni Ginoong Corona, at lalong-lalo pa, kasi nung panahon yan, sinapina pati yung bangko, yung PS Bank. Yes, opo. Iniiwasan din namin yun. Ang ginawa ng PS Bank, umakyat siya sa Supreme Court, kumuha ng TRO at binigyan. Alam mo, iba-iba kasi yung records niyan eh. But anyway, ang naging ruling ng Supreme Court doon, if I'm not mistaken doon sa kaso rin na yun, na ang dollar accounts hindi maaring buksan. Bakit? Yung dollar accounts, may special yan. May hiwalay na batas yan na ginagawang safe yan o confidential. Yung ginawa yan kasi para sa mga investors yan eh, di ba? Tama po. Invest sila dito, tapos ko-convert sa dollars, di ba? Dito tinatago. Ngayon, pag ginawa mo yung available sa impeachment, mabubuksan yun. Eh, siyempre, alam mo yung mga investor, maraming drama yan eh. Takot. Para hindi naman sila masasakop sa impeachment, pero hindi sila nakakasiguro. So, ayaw nila ng ganun. Pag yan ang ginawa mo, pinayagan mo buksan yan, ilalabas lang yung dollars. O di, ayaw natin yun economically unwise. Diba? Kaya siguro, although hindi yan ang nakasulat sa desisyon ng Korte Suprema, hindi ako magtataka kung yan ay naging isang bahagi ng mga diskusyon, deliberasyon ng mga justice nung panahon na yon. Pero napirmahan pa rin, pumirma ng waiver, if I'm not mistaken, Dean Roy. Kung inyo naaalala, paano nyo ho ba naipaliwanag ang pagpirma doon sa waiver na yun sa panig ng dating Chief Justice? Alam mo, nung panahon na yon kasi, medyo nagkaroon kami ng diskusyon kung anong gagawin doon sa waiver. Ang gusto ko sana, ako personal, ang gusto kong gawin ni Chief Justice doon, pirmahan yung waiver at hamunin yung mga senador. Ito, waiver ko. Kayo, nakaharap tayo sa bayan. Maglabasan tayo ng bank account. Tignan natin kung sino sa atin ang sinungaling. Alright. Diba? Walang kumasa. Diba? Sabi ko, wala namang kakasa sa inyo. Di pag punitin nyo na yung waiver. Sabi ko, kung ayaw nyo magbukas, di bakit ako magsasagot sa inyo? Mas malaki pa yung mga pera nyo kaysa sa akin. Ganun sana. Pero hindi yun ang, alam mo si Chief Justice, magalang yun eh. Wala siyang drama, di ba, Attorney John? Hindi siya paaway. Totoo. Pero ang nangyari naman sa amin, imbis na surprise statement, surprise exit naman ang inabot namin. Totoo yan, totoo. If he did not feel well, tapos di ba tumayo siya, lumabas. Yes, oo. Ngayon, ito hindi ko maintindihan. Bakit siya pinigilan lumabas? Hindi naman siya under arrest. Wala namang di man siya nakakulong. Bakit siya pinipigilan lumabas? Di ba? Walang hindi naman siya nakadetain or kung lumabas siya, di pa aresto mo sa labas. Pero mali yung ginawang yon na siya yung pinigilan na umalis. Alright. Although yung
sinasabi ko ulit, no? Mm. Yung desisyon niya tumayo, I think dala nung masamang pakiramdam niya doon sa Opo. puntong yun. Doon sa naging takbo ng talakayan kahapon at eventually decision po ni Presiding Officer Cheese Escudero, sa kabuuan ng decision ni Senator Cheese, lahat ba yun sinasang-ayunan niyo din, Judd, or meron kayong diskontento sa naging decision ng Presiding Officer? No, I'm satisfied. Mhm. Tama lang yun. Alam mo, Weng, paano tayo magkaka-impeachment kung hindi mo papayagan yan? Mhm. Hindi ba? Pati yung kay Attorney Mans Carpio, alam ko nilalabanan niya yan. Pero yun talagang yun talagang pagkaintindi ko sa batas. Mhm. Kasama dawit yung asawa diyan kasi wala naman silang separation of property kung tawagin. Oo. Wala sila yung prenuptial Prenup agreement. Mhm. Oo, ang sinasabi na bago kayo ikasal, meron kayong kasulatan na hiwa-hiwalay, kanya-kanya kayong ari-arian. Kaya No? napaka leading I mean napakahalaga noong tanong ni Presiding Judge Francis Escudero. Yung Kailan tanong niya, kailan ikinasal at meron bang Yes. agreement sa Oo. pagkakasal? Kasi Yes, alam mo yes. nandun ang direksyon dahil pag ikaw pumasok Oo. talaga sa public life, kaya naging opisyal ng gobyerno, Mm. kasama talaga sa maaaring maimbestigahan yung partner. Yung At pamilya mo. buong pamilya. Oo. Kasi kahit sa SALN, deklarado yun eh. Kahit pa yung asset Eh, halimbawa ng mga anak, di ba? Hindi ba nga, yung sa mga ibang kaso dyan, pati yung mga kaibigan, iniimbestigahan. Mm-mm. Oh, so, talagang ganyan ang mangyayari dyan. Mm-mm. Yan ang parati kong ina-advise sa mga public officials. Pag kayo pumasok dyan, Maging ilabas ligtas. nyo lahat. Mm. Kung ayaw nyo, wag na kayo dyan. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa puntong ito, ilang dekada na tayo makalampas dyan sa EDSA Revolution na yan. Hanggang ngayon, yung mga SALN, yung mga ari-arian ng public officials, hanggang ngayon nakasikreto pa rin. Tama. Ano ba? Mm. Ano ba? Hindi ba maintindihan yan? Pag pumasok ka sa trabahong gobyerno, sumasahod ka galing sa kaban ng bayan, ilabas mo lahat yan. Mm-mm. Walang sikreta. Ngayon, kung ayaw mo, pues, wag ka dyan. Okay. If you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Kitchen. Parang Yes, ganun. The public Di actually ba? Accountability problema pa yun, di ba? Ilabas mo. Ito, pumasok ako dito, mahirap pa ako. O ngayon, pagkatapos ng 3 taon, bilyonaryo na ako. Pakita mo. Kung Pakita mo. malinis. Kung malinis Pwede, ang pinanggalingan. kahit madumi ka kung malakas ang loob mo, hindi pakita mo. Pero wag mo sabihin may privacy ka, pera Oo. ng bayan yan eh. Okay. Totoo Di yan. ba? Mm-mm. Din, Oo. para sa mga sumusubaybay ngayon, ito, pinahintulutan na yung pagsasabpina at maaring iharap na nga sa impeachment trial itong mga dokumentong ito na hindi pa naman automatically ay dapat i-consider na ebidensya, depende Correct, kung anong correct. magiging laman nito. Yes. Paano natin dapat tutukan ito at ano yung maaring maging interest ng taong bayan sa mga dokumentong dadalhin sa impeachment court? So ito, ang susunod na artikulo, kung di ako nagkakamali, yung confidential funds. Di ba? Pero bukod pa doon, Unexplained meron pa wealth. yung tinatawag na unexplained or ill-gotten wealth, whatever, na bilyon-bilyon. Okay. Ito ang dapat natin maintindihan, Orly. Yung report ng AMLAC, hindi yan hindi niya kung yung report lang ng AMLAC ang titignan mo, hindi niya maipapakita yung buong istorya Mhm. ng mga salapi. Kasi ang talagang may record ng nilalaman at lumalabas pasok doon sa mga bank accounts niyan yung bangko. Pero yan, may bank secrecy yan. Hindi basta-basta pinapayagan yan. Yung AMLAC, pwede mong kunin, di ba? Ano ba yung nasa AMLAC? Di ba nga, alam na siguro ng mga kababayan natin to. Ang nire-report lang na transaksyon sa AMLAC ay yung bawat transaksyon na umaabot ng 500,000 pesos. Pag mababa doon, 499, hindi lalabas sa AMLAC yun. Okay? So, pag tinignan mo yung AMLAC record, makikita mo lang yung milyon-milyon na deposito at yung milyon-milyon na withdrawal. Okay? So, madalas yan, yung pumapasok at yung lumalabas doon sa AMLAC report, hindi nagtatali. Hindi tumutugma. Bakit? Kasi
halimbawa, may pumasok na 1 million sa account mo, Orly. O siguro sa case mo, 10 million, sabihin natin, di ba? O, Wish yan, oo. si Orly, 10 million. Yan ang gusto ko sa ang taas na 10 millionin yan eh. 10 millionin yan si Orly eh. Tapos anyway, sige pa. pero yung kanyang withdrawal doon, 400,000, hindi lalabas Hindi sa makikita AMLAC yan. yun. Tama po. Oo. Yes, you see? Mm. So, pag tinignan mo, kala mo lang, ito lang ang pumasok. So, ito ngayon ang magiging problema ng depensa. Kung meron nga pumasok na bilyon-bilyon, kailangan nila ngayon ipakita. Paano nyo lumabas? Lumabas ba yan o hindi? Pag hindi mo napakitang lumabas yan, edi nandun sa'yo. Hindi ba? Edi nandun sa'yo. Oo. Bakit hindi mo dineklara sa SALN mo? Mm-mm. Okay? Ngayon, isa pa, posibleng hindi mo dineklara sa SALN mo, pero dineklara mo sa income tax mo. Isa pa yan. Pwede. Oo. Ah, Oo. posible yun, di ba? Opo. Tama, meron kang violation sa SALN kasi hindi nga nakalagay doon. Although doon sa SALN law, may provision doon na pwede mong amyendahan. Yung nga po. Correct. Actually, Pero kung walang amendment, may sabit pa rin. Kung nagkamali ka, posible Okay lang nagkamali ka. Pagpalagay natin, ay, nakalimutan ko ilagay yung 6 billion. Sige, amyendahan mo na. yan ang Diba? yan ang Pwede gusto ba ko yun? yan ang direction ng gusto kong malaman ng tanong ko kasi Dean. Halimbawa, may lumabas kang gano'n, and then lumabas sa ITR pero na edeklara sa SALN. Walang walang kaso 'yon. So Well, ito'y at least- way of fishing expedition. Parang yan na At lumalabas least yun. pwede mong, pag gano'n ang sitwasyon, pwede mong sabihin, wala kang mali siya, wala kang tinatago, binayaran ko nga yung tax eh. Mhm. Di ba? Yun ang sinasabi ni Marcoleta eh. Mhm. Binayaran nga namin yung tax eh, di ba? So, So Pero- yun ang depensa niya. maganda rin Now, but pala anyway, to. Maganda rin to para sa depensa. Pero ibang usapan, Oo, Attorney Judd, kung ang problema kung wala doon sa Yun. tax. kung halimbawa wala na sa SALN mo, wala pa sa tax declaration mo, kaso yun na malinaw. Unexplained. Oo, Well, totoo yan. diba? Pero ganito, Oo. doon sa tax records, linawin natin at din na kailangan pa rin, bagamat inaprubahan ng sabina ng impeachment court dito sa mga tax documents na ito, hindi pa rin niya mailalabas ng BIR hanggat walang approval ng Pangulo ng Bansa. Well, alam mo, Weng, sa akin, yung ginawa nilang yun na may kailangan mag-approval, parang courtesy na lang sa presidente yun eh. Okay. I do not think that it is legally necessary. I do not think it is tinatawag dyan, a condition sine qua non Opo. para ma-release yan. Although, ang problema doon sa BIR law, may gap, ang tawag dyan, lacuna. Mhm. May butas. Opo. Okay, there's a hole in the law kasi dapat 'yon may statement about about an impeachment case. Mhm. Very obvious naman, Weng eh. Opo. Yung BIR income tax return is a required document. Every citizen in good and regular standing should file one. Opo. Di ba? Mandatory yun. Kahit sino ka, magpa-file ka ng ITR. Bakit hindi available sa impeachment court yun? Ordinary document yun in the sense that halos walang tao exempted dyan. Kahit ba zero yung tax mo, magpa-file ka pa rin ng return eh. Di ba? So, I don't see, lang yan, lapse lang yan. Hindi lang na-cover yung punto na yan. Pero pwede rin Pero halimbawa. definitely pwede yan. Now, yung kay BBM, anong sinasabi nung Senate sa ruling niyan? Pwedeng harangin ni BBM yun? Oo. Paano kung kaalyado niya yung naka-impeach o ng presidente rather, not naman si BBM? Di pwedeng harangin ng presidente Totoo yun. yan. Pero Parang it doesn't make sense, sa di ba? kasong ito din at Attorney Roy, para sinasabi din na pag binagbigay naman na imprimatur ang presidente, di ba, Orly, baka sabihin, bias yan kasi kalaban niya sa politika yun na Yun ini-impeach. pa, magkakakulay pati. Oo. Kaya nga, Weng, alam mo, lahat tayo na sinusubaybayan natin yung impeachment. Ako man, Opo. miski pa paano, I try to keep my ear to the ground, nakikinig ako ano sinasabi. Tatlo na ngayon ng paksyon. May galit sa prosecution, may galit sa depensa, may galit din sa senador. Pati nagugulat na ako, pati pala yung mga senador kasama na sa bakbakan. Opo. Okay. Okay, may plano daw, sorry Lia, may plano daw ang depensa Attorney Roy na umakyat sa Korte Suprema. Although sabi hindi pa ito final, may possibility lang. Pwede ba nilang questionin sa Supreme Court ang decision na ito ng presiding officer ng impeachment court?
Oo, pwede. Pwede Mhm. kung sa pwede. Pwede Okay. ka nga mag-file ng petition do'n para tanungin mo kung anong magiging Hmm. pangalan ng susunod na anak mo, eh. Kahit ano pwede mo dalhin sa Puwede. Supreme Court. Kaya Pero yung Supreme Court ba palagay mo papatulan 'yan? 'yun ang Ba't tanong. pa kami sa Mhm. kung ako yung Supreme Court, ba't pa ako sasawsaw diyan, eh, do'n sa Constitution, the impeachment court shall be 'di ba, o Yes. exclusive jurisdiction over all impeachment matters. Wala na dapat yung Mhm. ngayon, eh, hindi nga ba puwede kung sa puwede, 'di ba? Kaya Mhm. nga 'di ba si Senator Cayetano, puwede ba i-declare niyo ako yung Senate President, 'di ba Mhm. nag-file siya? Correct, opo. Oo, pero yung dapat siguro maging tayo mahinahon at saka maging tayo logical 'no. Opo. Yung iba, bakit mo gagawin yun? Ano, para ipatigil, para patagalin? Alam naman natin na yung Supreme Court walang oras dun, hindi mo puwedeng madaliin, Mm, hindi mm. puwedeng impunto yun, Opo. 'di ba? Mm. So, at higit sa lahat, this is the impeachment court. Ito na nga yun, eh. Hindi nga naaapela yung mga desisyon nito dun sa although like I said 'no, kanina, yung sa PS Bank nung araw, nag-issue ng TRO yung Supreme Court, 'di ba? Mhm. Against the subpoena na inauthorize ni Senate President Enrile. Opo, Pero opo. sa PS Bank lang, Mm, 'di mm, ba? mm. Mhm. Okey. And as I was explaining to you, yung paglabas ng bank yung bank transactions, mas malaking posibilidad na yan ay bahagi ng depensa. Kasi doon mo Mhm. nga ipapakita kasi yung ang AMLAC records, hindi buong yun hindi buong larawan yun ng mga nangyayari doon sa bank Yes, account oo. kasi 500,000 and up lang, eh, di ba? Mm, mm. So kung merong mga movement na nasa ilalim ng 500,000, hindi yun lalabas doon. Pwede mo kasing 'di ba? Let's say may pumasok na 10 million, eh yung pala ito'y pinadaan lang sa iyo para ipamigay sa iba't ibang tao. Mm, 25 na tig 400,000, hindi Hindi makikita nung lusot. AMLAC Yung yun. nga mm, po, mm, yung mm. nga Oo. po. Puwede Yes, ka 'di ba? mag-withdraw ng 499 ng Oo. 10 beses sa Yeah, isang yeah, yeah. araw, walang Basta hindi pipigil umabot ng sa'yo. kalahating milyon. That's why, Oh, Oo. yung pagpasok naka-record, yung malalaking paglabas naka-record, pero meron mm. daw balanse na 4 billion, 'di ba? Yun ang Mm. Nasaan ngayon sinasabi. 'yun? Okey. Yes, Oo, so oo. so nasa depensa na ngayon yun, pwede nilang ilabas yung bank record. Sabihin, Opo. "Itong 4 billion, hindi, wala yan, pinamigay namin dito sa mga mahihirap," or whatever it is. Okey, huli na Kasi lang. yan ay Hmm. mga regalo na all kinds of things can Mm, be mm, mm, mm. presented. Okey, huling tanong na lang sa'kin din, total, nabanggit niyo na rin naman yung kinahinatnan dun sa dollar account. Sa pagkakataong ito na sabi nga natin, ang hinahanap natin dito ay katotohanan, accountability. Makatutulong ba kung hindi malalantad yung dollar account ni Vice President Duterte? Well, yan isang malaking problema talaga, kung sa dollars nga tinatago yung mga ari-arian niya, yung mga pera niya 'no. Pero yung based on yung mga reports up to this point, Mhm. dun pa lang sa AMLAC reports, billions na, ang pinag-uusapan, eh, Okey. 'di ba? Ang projected income yata ni Inday Sara, dun sa kanyang pagkaano is only up to 88 million, I think, yung time na bago siya pumasok nung opisina Mhm. ng Vice President, yung earlier, 'di ba kasi yung pag-umpisa nung salin niya nung pagka-Vice Presidente pa niya, eh. Mm, mm. So, titignan mo ngayon 'yun, para nung nag-umpisa siya as Vice President, Vice Alcalde pala. He started as Vice Mayor, 'di ba? Opo. Vice Mayor muna siya matagal, tapos hanggang umabot siya sa punto na Vice President. Yes po. So, yung mga salin niya dati, titignan mo, hanggang saan ba yun? Para dun sa pag-umpisa niya as Vice President, malaman mo kung saan nagsimula. Ano ba yung kanyang mga legitimate income hanggang sa puntong yun. Mhm. Tapos, moving forward, diyan ang pinaglilitisan ngayon. Pero, para maintindihan mo kung yung pinagmulan ng kanyang kayamanan nung siya'y maging Vice President, kailangan mong tignan yung mga record niya nung siya'y Vice Mayor pa. Mhm, mm. Iipunin mo, iisa-isa. Hindi, kung meron mang mga, hindi na yung pwede maging basihan ng bagong reklamo sa impeachment. Ang pag-uusapan lang na kung may violation man, mula sa panahon nung siya'y mahalal bilang Correct. Mm. Vice President. Oo, Yes. So, Mhm. ano yung significance nung dollar accounts? Abe, di natin alam.
malay mo, baka kailanganin ng depensang ilabas yan at sabihin, nung araw pa, mayaman na ako, marami na akong dollars, etc. Yan, 6 billion na yan, kinonvert ko lang yung dollars ko at pinasok ko dito sa pesos, etc. Unless declared or hindi deklarado. Doon magkakatanong Yes. yon, Attorney Yes. Roy. Pero remember doon sa kay Corona, yun din ang naging problema. Kasi Correct. nga, sinasabi ni Corona, noon pa, nag-iipon na ako ng dollars Mm-mm. Papadala sa akin ng dollars yung anak ko, ganito, Mm-mm. ganon. So, nagkaroon na ngayon kung ano-ano spekulasyon. Opo. Kung magkano yung dollars niya. Mm-mm. Meron daw $12 million kung ano-ano. Ang alam ko, it was way less than that. Way less. Ako, last diba? question ko Pero naman, siya, Attorney Roy, yung bang dokumentong ipinasabpi na kahapon ng impeachment court ay masyadong mabigat ang na-provide ba ito at maituturing na nail in the coffin do sa Article 2 ng impeachment laban kay Vice Presidente? I think, Weng, yung magiging mabigat is paano mo lulusutan yung sa confi funds. Ba? Kasi dalawa yan Yung confi funds na yan, kung pag-isipan mo, parang ghost project yung paratang dyan Di ba? Parang ang sinasabi ng prosecution, ito, kinuha mo yung confi funds, pero wala ka naman talagang pinaggamitan. Hindi naman totoo yung mga nakasulat dyan sa mga voucher. Hindi nga ba ang pangalan, mga kung ano-ano na lang ang nakapangalan doon. Okay? Mhm. So, ang paratang doon, parang binulsa mo lang ito Di ba? 125 million lang yun. Okay? Komparado doon sa 6 billion na sinasabi. Malaki. So, madaling ipasok yung 125 na yun doon sa 6 billion na yan. So, yun titignan din nila yun. Ito bang 125 pumasok dito, etc. Bukod pa doon sa fact na bakit hindi malinaw ang explanation dito sa confi funds. Ito ba, kung ikaw ay may hawak na ganitong posisyon, karapat-dapat ba to na niloloko mo o binababoy mo yung mga dokumento para hindi malaman? Bakit? Tama yung sinasabi ng COA. Tama yan. Yung confidential funds, meron kang konting dahilan or konting room na hindi dapat nilalantad o binubuking kaagad, nilalabas lahat ng detalye tungkol sa pagkatao ng tumanggap ng confi funds. Kasi nga, usually, ito talaga pang counterintelligence ito Yes. Mga operatiba Specific yan, functions. mga agent, mga kung ano-ano. Counterinsurgency yan usually. Opo. Di ba? Or counter scam, counter syndicate. So yung mga tumatanggap dyan, ang mga taong involved dyan, mga operatives, mga informant. So yung mga identity nila hangga't maaari, ginagawang confidential. Confidential. Yes. Okay. So yun lang ang pinapayagan ng COA. Pero pag ginawa mo namang totally fictitious, sa madaling salita, yung talagang katang-isip na lang at wala nang hindi na mapatunayan o hindi na malaman kung sino yung tinutukoy na yun, hindi rin maaari yun. Kailangan yung pag inusisa, pwede mong ituro yung tao. Okay. Pwede mong ipakita at iharap. So, asan na ngayon tayo doon sa dollar accounts, di ba? Yun nga sinasabi ko sa inyo. Pag yung mga ill-gotten wealth, kinonvert at nilagay sa dollar accounts, paano mo matitrace? Alright. Ayun. Di, mahirap, di ba? Opo. Ang dami kagad Sarado nating na. marami tayong dapat na pag-usapan pa sa susunod na pagkakataon. Maraming Okay. magagalit na naman. Yan. Dean, thank Dean you. Roy, ah. thank you sa oras Thank po you, ah. ngayong You're umaga. welcome. Magandang umaga. Solid Magandang po. umaga sa inyo. Thank you very much. Magandang umaga mga kababayan. And to the rest of the people. Salamat, you. salamat. Mga kapuso, Thank dati pong Pangulo ng Pamantasan Lungsod ng Maynila and Dean ng School of Law nila doon at miyembro ng defense team noong Corona impeachment, si Dean Roy, si Attorney Jose Roy Judd III. Mga kapuso niyo po napakinggan.